Sa video na ito, pag-uusapan natin ang top 4 best affordable pistols in the Philippines. Hello mga kaibigan, ako po si Guns Pinoy at ngayong araw i-share ko sa inyo ang 4 na best affordable pistols na available sa ating market in my opinion. Inuulit ko po, in my opinion, ito lang yung mga good affordable pistols na nagustuhan ko base sa aking personal preference at ilang experience ko sa kanila. By the way, hindi ko po babanggitin yung eksaktong presyo nila dahil baka ma-delete ulit yung video natin. Pero sa video na ito, ang isasama ko sa aking list ay ang mga pistols na less than 30k yung unit price, brand new. Tingin ko good price point na yun, less than 30k na range. At syempre, dapat available sa ating market. Bago tayo magsimula, kung bago ka dito, baka gusto mo i-consider i-follow ang Guns Pinoy Facebook page or mag-subscribe sa Guns Pinoy YouTube channel kung interested ka sa mga gun content. Alright, simulan na natin ang ating list in no particular order. Una, ito ay ang Rock Island Armory 1911 GI. Ito ay isa sa mga na-review natin earlier this year. Very basic na 1911 siya, wala masyadong bells and whistles, pero masasabi ko na it is built pretty well. Nagustuhan ko yung fitting ng pistol na ito, wala masyadong alog sa slide at sa frame, at masarap din siya i-shoot. So masasabi ko lang na dahil very basic siya, yung sights niya hindi ako yung biggest fan. Pero if you are on a budget, tingin ko pwede siya i-consider dahil pwede naman siya i-upgrade pa unti-unti kung gusto mo. Kunwari, pag magka-budget, upgrade mo na sa sights, i-enjoy mo na yung pistol. Pag magka-budget ulit, upgrade, let's say, extended beaver tail or kung ano man yung trip mo gawin. 1911 naman siya, so halos endless yung pwedeng gawin sa pistol na ito given yung availability ng iba't ibang parts and accessories for the platform. Itong Rock Island Armory 1911 GI ay mura, pinakamura actually sa list natin today, at kung nakaswerte ka makakuha nito noong huling sale sa Armscore, alam ko na alam mo na sobrang sulit siya. Sunod sa ating list, gawang Pinoy ulit, ito ay ang American Classic 2 by Metro Arms. 1911 din siya, mas mahal ng kaunti sa nabanggit natin earlier, pero mas enhanced na naman ito. Better sights, extended manual safety, extended slide stop, meron na din siyang front serrations. Also, itong 1911 na ito looks very clean at gusto ko yung finish ng kanyang slide. Trigger ay also good, fitting is great, at by the way, trivia lang, noong 2019 gun show nakausap ko yung ilang guys from Metro Arms at I learned na ang isa sa mga tumulong sa pag-set up ng Metro Arms sa system of manufacturing ay former chief engineer ng STI. Anyway, I enjoy this Metro Arms AC2. Like most 1911s, a pleasure to shoot, at for its price point, tingin ko deserving siya sa spot sa ating list. Next up sa ating listahan ay ang Taurus G3 o ang G3 Toro, which is yung optic ready variant ng G3. Kahit yung Toro ay pasok pa rin sa ating less than 30k range. Gusto ko ang G3 hindi lang dahil mura siya, but dahil versatile din siya. A good budget all-around gun in my opinion. Pwede siya for carry dahil magaan naman siya, pero big enough para mag-grip ito ng maayos at ma-shoot ng maayos. May dalawang kasamang magazines, isang flush fit na 15-rounder mag at isang 17-rounder mag. Meron itong double strike capability, which I think is a nice feature. May manual safety ito kung gusto mo ito gamitin, though ako personally hindi ko na ginagamit yon dahil meron na naman itong trigger safety. Magaan ikasa ang Taurus G3 kaya hindi masyado nakaka-intimidate sa mga medyo bago pa nag-aaral mag-shoot, at also isa ito sa mga nakita kong naging gateway para pasukin ng mga newbies ang gun ownership, which I think is a big win for our community. In terms of accessories, dumadami na din naman siya, yung mga aftermarket sights, even yung CAA MCK conversion kit katulad nito, meron na for Taurus G3, which is cool. Okay, so last but not the least, ito ay ang Shooter's Arms Thunderbolt. Tingin ko worth it ang presyo ng pistol na ito. Ang Thunderbolt ay manufactured by Shooter's Arm, which is isa again Filipino firearm manufacturer. Ang nagustuhan ko naman sa some Thunderbolt, yung pistol feels more expensive than kung magkano talaga siya. Meron itong nice skeletonized hammer, meron itong magwell na kasama out of the box, meron na itong rail, which I like kasi useful kung maisipan ko maglagay ng weapon light o kung ano mang accessories. Maganda na yung sights nito with a red fiber optic front sight, LPA adjustable rear sights. Kumbaga busog siya sa features pero hindi mabigat sa bulsa. Naandito siya sa ating list dahil tingin ko sobrang sulit yung quality at yung features niya for the presyo na binabayaran. Also, yun yung ating top 4 list. Alright,
Lahat tayo may iba't ibang budget. Kung may malaki kang budget or sakto lang yung budget mo or medyo maliit lang yung budget, look around, do your research at get the best one for the budget na meron ka. At syempre yung specifically fit for your purpose. Hindi ko po sinasabi na yung mga nabanggit natin ay yung dapat mong bilhin dahil iba't iba naman tayo lahat. Itong top 4 affordable pistols na ito is just my personal opinion, my list. Base sa mga nasubukan ko na, hindi ko pa naman nasusubukan lahat ng available guns sa ating market, pero ito lang yung tingin kong sulit for their price point based sa mga na-experience ko na. Kung meron kang tingin na dapat nasa list at hindi ko nabanggit dito, or kung meron kang experience doon sa mga nabanggit natin today, feel free to share your thoughts sa comments down below. Salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ako po, si Guns Pinoy.